Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli sa lahat sa inyo dyan sa bawat apat na lugar sa Nueva Ecija, Paco, Manila, of course, sa Labo, Camarines Norte, sa Bicol, sa Salvacion po. So, good morning po sa inyong lahat. So, ngayon, napakaganda po ng ating topic ngayon sa Book of Santiago. Kasi kung maaalala po ninyo sa inyo pong mga nakapagbasa sa Book of Hebreo, tinuruan tayo doon na kung papaano ang manampalataya sa Diyos. Ano po? At ito ngayon pasimula ng Santiago, kunin niyo po ang inyong mga Bible at tayo po ay makapag-simula na pakinggan natin kung ano ang ipinapaabot sa atin ng salita ng Diyos sa araw na ito, na kapupulutan po natin ng magandang aral, at higit sa lahat, ito po ang nabibigay sa atin ng instruction kung papaano, una sa lahat, kung papaano tayo makasunod sa Diyos at kung papaano naman tayo mamuhay ng may pananampalataya. Amen? So, Santiago chapter 1. Buksan nyo po. And let's pray po muna. Hallelujah. I-ready po natin ang ating mga sarili sa paglapit sa Diyos. Supurihin ka aming Diyos. Hallelujah. Aming banal na dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat kami ng lubos sa mga taong tinatawag nyo po at patuloy pinapaabutan nyo ng mga mensahe ng iyong banal na salita, na kung saan dito nyo kami tinuturuan. Nagpapakilala ka po sa pamamagitan ng mga salitang ito kung sino ka, at napakadakila mong Diyos sa aming lahat. Tinuturuan mo rin kami sa pamamagitan nito kung paano manalig sa iyo, O Diyos. At sa pamamagitan ng aming pananalig, doon nyo pinapakita sa amin ng iyong kapangyarihan. At sa pamamagitan din ng salitang ito, dito nyo po kami natuturuan ng tamang pamumuhay na nakalulugod sa iyo. Kaya Amang Banal, minsan pa sa oras na to, linalapat namin ang bawat sarili namin sa iyo. Pakalinisin nyo po kaming lahat upang kami maging karapat-dapat na tumanggap ng mga salitang ito na patuloy na nagpapalakas ng aming espiritual. Aming Amang Banal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ito, at ang dalangin namin sa iyo ay sa pamamagitan at sa ngalan ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, Santiago 1. Ano po, panimulang aral tayo ngayon sa Santiago. Kung titingnan po natin, kung nabuksan niyo na po ang inyong mga Bible, sa Santiago, ang sabi dito sa panimula, ang sulat ni Santiago ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. So, ibig sabihin sa lahat po itong Kristiyano, maraming paglalarawan ang ginagamit ng sumulat para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungang maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. So, yung wisdom po na tinuturo sa atin dito sa pamamagitan ng salita niya, dito ay matuturuan tayo ng maayos na pag-uugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Kaya makinig po tayong lahat, kasi para sa atin ito kung paano tayo maturuan ng ating mga pag-uugali at ang ating mga galawan. Paano ba ang pagkilos ng isang Kristiyano? Lahat tayo Kristiyano, kaya lahat tayong nandito ngayon ay kailangan pong unawain natin ang sasabihin sa atin kung paano dapat tayo kumilos at kung ano ang dapat nating mga pag-uugali. Buhat sa pananaw ng isang mananampalataya, tinalakay niya ang iba't ibang bagay gaya ng kayamanan, kahirapan, tukso, mabuting asal, pagtatangi, pananampalataya at gawa, dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas at kababaang loob, paghatol sa kapwa, kayabangan, katyagaan at panalangin. So, yung negative and positive po pinaghalo-halo dito upang maturuan tayo ng tama. Ipapaunawa sa atin sa pamamagitan ng salitang ito po, aklat ni Santiago, kung papaano ang tamang karunungan. Ano yung karunungan upang magkaroon tayo ng maayos na pag-uugali at pagkilos bilang isang Kristiyano. Binigyang diin sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay ni pamumuhay Kristiyano. So makikita kasi po natin doon sa Hebreo 11 at kabuuan ng aklat ng Hebreo, na mga kababasa lang po natin, tinuruan tayo doon ng patungkol sa pananampalataya. Pinaunawa sa atin na maliban na ang tao ay magkaroon ng pananampalataya, hindi siya kalulugdan ng Diyos. At ipinaunawa din sa atin ano ang meaning ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paninindigan. Kumbaga, ang pananampalataya, basahin ko po para malinaw,
ang kahulugan ng pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So yun yung faith. At yung faith natin dito naman pagdating sa Santiago, sasabayan natin ito ng gawa. Kaya sinabi dito, binigyan din sa sulat na ito ang kahalagahan ng gawang kasama ng pananampalataya sa pamumuhay Kristiyano. So pakinggan po natin verse 1. Alam niyo po, pakinggan niyo po ito lahat. Papakinggan ko rin ito habang binabasa ko ito. Nag-absorb din po ito sa aking isipan kasi kailangan natin ang pananampalatayang may kalakip na gawa. Dahil dito po ang Diyos nalulugod sa atin. Hindi pwedeng faith lang pero hindi ka kumikilos. Kailangan faith in action. So pakinggan po natin verse 1, chapter 1. Mula kay Santiago, lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng mga hinirang ng Diyos nakikipanayam sa iba't ibang bansa. So para sa lahat ito po ng mga believers all over the world. Sa lahat. Pananampalataya at karunungan. So pakinggan po natin kasi kapupulutan natin ito ng aral at alam natin na kapag nananalig tayong may kalakip na gawa, pakikinabangan po natin ito. Pakinggan natin verse 2. Ang sabi dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumadanas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Totoo po yun. Kasi kung kaya nga po tulad ng sinasabi natin dito, pag-aaralan, pagsubok, ibig sabihin ng pagsubok, testing. Testing. Tinitest. Sinusubok. Ibig sabihin, inaalam kung ano hanggang saan ang iyong kapasidad. Tinitest. Pagsubok. Yun yung dumadaan. Para alamin at tingnan natin kung gaano tayo nagiging matatag. Dahil itong sinasabi dito, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Dito po nakikita natin, pagsubok ang nagpapatatag sa ating faith. Kasi nga malinaw po, kung walang pagsubok, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inaalaw niya yung mga pagsubok upang mapatatag ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen? Yung ating pananampalataya. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Tapat, maging faithful until the end. Maging faithful tayo sa salita ng Diyos, na sundin natin ang salita ng Diyos until the end. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. So malinaw, kung marami kasi pong nagsasabi na, ayoko magbasa ng Bible kasi hindi ko naiintindihan. Malinaw po, kung kulang ang ating kaunawaan, hilingin daw po natin ito sa Diyos. Humingi kayo. Kasi ang Holy Spirit po ang the best teacher po natin. Yung Espiritu na nagtuturo sa mga leaders ng mga Christian religious group, yung mga tapat na lingkod ng Diyos, ay siya ring nagtuturo sa mga miyembro. Ibig sabihin, there is only one Spirit of God na nagtuturo po sa ating lahat na tumanggap kay Kristo. Kaya napakalinaw, kung kulang, sa palagay mo kulang ang iyong karunungan, humingi ka sa Diyos. Humingi ka, Lord, turuan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan na maunawaan ang iyong salita habang binabasa ko ito. Ipaunawa niyo po ito sa akin. So, iyan po ang sinasabi dito. Kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So malinaw ko, kapag tayo nagpipray, kapag tayo nananalig at alam natin sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, malinaw po pinapakinggan ang ating mga panalangin. So kapag tayo'y nananalangin, kailangan tayong maniwala. Yung ating inaasahan, ano ba ang expectation mo na gagawin sa'yo ng Diyos? Kapag tayo po ay nananalig o nananampalataya, talagang panindigan natin na gagawin iyon sa atin ng Diyos. Kasi sabi dito sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos
at huwag mag-alinlangan. Huwag kang mag-doubt. Kapag naghihingi ka sa Diyos, huwag kang hayaan mo ang Diyos, ilagay mo sa Diyos ang pagtitiwala mo. Katulad po kay Abraham na nabasa natin sa Book of Hebrew, kaya siyang tinawag Father of Faith kasi lahat ng sinasabi ng Diyos pinaniniwalaan ni Abraham. Diba? Lahat ng mga ninuno natin na nabasa natin sa Book of Hebrew, na pinaunawa doon, binalik tayo sa Old Testament, pinapakita sa atin kung sino itong mga lingkod na ito na lubos na nagtitiwala at doon sila nakakaranas ng kapangyarihan. At isa dito po si Moses, sa madaming pinakita ang Diyos ng kapangyarihan at maging down po sa mga apostol. At maging sa atin ngayon po, pinapatunayan ito na anuman ang ating pinaniniwalaan na hindi tayo nagigive up, ine-expect natin na ibibigay ng Diyos, totoo nga pong ibinibigay. Dahil tulad ng sinabi dito, kailangan huwag tayong mag-alinlangan. Dahil kapag nag-wave ang ating faith, ibig sabihin nag-alinlangan, ito po ang sabi dito, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ibig sabihin, naniniwala ka ngayon, hindi nakita mo sa sitwasyon, parang opposite yata sa buhay ko. Ang nakikita ko doon sa mga expectation kung gagawin ng Diyos. Tandaan po natin, ano ang ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya ay paninindigan na mangyayari ang mga bagay na hindi niya pa nakikita. So habang nagpe-pray tayo, kaya nga tayo humihiling sa Diyos, mga bagay na hindi pa natin nakikita, humingi tayo sa Diyos ng ganito, Lord, ganyan po Panginoon, dalangin ko po ito sa ngalan ng Panginoong Sus. So ibig sabihin, habang nagpe-pray tayo, hindi pa natin nakikita ang ating pinagpe-pray, pero paninindigan na natin na gagawin ng Diyos ang ating pinapanalangin at hinihingi sa Diyos. Dahil kapag ang isang tao nag-aalinlangan, sinabi po dito sa verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Ibig sabihin, hindi firm. Dala-dala siya ng sitwasyon. Kalimbawa, nagpipray, and then may nakikitang sitwasyon na parang, nananalangin, pero parang wala akong nakikitang kapangyarihan, walang nangyayari. Doon na po nag-give up. Yan yung tinutukoy dito na mga pananampalataya na parang kumbaga pabago-bago, hindi sila nagiging firm sa kanilang expectation na gagawin yun sa kanila ng Diyos. Kaya yung mga taong ganon, sabi dito sa verse 7, kapag ang tao po nag-aalinlangan, dala-dala ng parang alon sa dagat, itinataboy kahit saan. Ito po ang sabi dito sa verse 7, sa mga nagda-doubt. Ito ang sabi dito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya, yun nga, tayo po pinanigan, no matter Lord, no matter what, kahit gaano katagal ang aking hinihiling, alam ko at naninindigan ako na gagawin mo ito sa akin, at yun po yung faith, yung faith. At habang nandun tayo sa faith, tinuturuan tayo ng Diyos ng mga direction o mga instruction dapat nating gawin. At yung instruction na yun yung pong sinasabi, kapag yung nananalig tayo at sinasagawa natin ang instruction ng Diyos, yan po yung pananampalataya, may kalakip na gawa. Amen? So, wag daw umasa na tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip. Na may nakita lang na halimbawa, sa mga may sakit, nakita, nananalangin ako, papagalingin ako ng Diyos, pero may nararamdaman na masakit, kaya nagbabago ng isip, baka ganito na, baka ganyan na. Hindi po, kailangan manindigan tayo na tayo ay talagang mangyayari ang ating inaasahan. Dahil kapag ang tao'y nag-aalinlangan, huwag daw umasang tatanggap ito kapag ang kanyang isip ay pabago-bago at hindi alam kung ano ang kanyang ibig. So napakaganda po, tinuruan tayo ng faith, the whole ng Hebreo ay patungkol sa pananampalataya, at dito naman tinuturuan tayo na kailangan ang pananampalataya mo ay sabayan mo ng gawa. Nagfi-faith, may instruction na gusto mong magkaroon ng trabaho, ay mag-apply ka ng trabaho. Parang ganun po ang example noon, gusto mong magtrabaho, ay gusto mong kumita, maghanap ka ng trabaho, sabayan mo ng gawa, mag-apply ka ng trabaho. Ano pa yon? Mga bagay na halimbawa dito,
Aba, gusto mong makalaya sa pangungutang, gusto mong makalaya sa lahat ng utang, abay wag kang mangutang. So iyan po ang mga tinuturo dito, yung pananampalataya na may kalakip na gawa. Amen? So maraming mga example po sa ating buhay na alam po natin na yung anong mga gusto natin na dapat hinihiling natin sa Diyos, asabayan po natin ng gawa. Amen? Ito po, verse 9, ang mahirap at ang mayaman. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. At gayon din naman ang mayaman kapag siya ay ibinababa, sapagkat ang mayaman ay ililipas na gaya ng bulaklak ng damo, at ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupos ang kanyang kagandahan. Gayon din naman ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang kaabalahan. So ang tinutukoy po dito sa atin, higit na mahalaga ang Diyos. Ang Diyos ang pinakamahalaga po sa atin, kasi pinakita dito kung ikaw naghihirap, kaya kang itaas ng Diyos. At kapag naman ikaw mayaman, huwag mong ubusin ang iyong lakas din sa pagpapayaman, dahil ang lahat ng ito po ay walang kabuluhan, dahil darating ang panahon ang mayaman ay mamamatay din. So useless po, pinapakita, binabalansi lang po dito, pinapaunawa sa verse na ito na kailangan po i-priority natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Ang sunod, verse 12, ang pagsubok at pagtukso. Pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Yan yung bang sa kabila ng matitinding dinadaan ng paghihirap o anumang mga klase ng mga temptation o anumang mga pagsubok ay nananatiling tapat. Pinagpapala daw po, actually totoong pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Ibig sabihin, katulad ng mga hindi siya nagrereklamo na pinaunawa sa atin sa Hebreo chapter 13 na ang lahat ng mga bagay na inaalaw ng Diyos ay actually dito po sa verse 1, ito nga verse 2, na kung ang tao may pagsubok, dumaranas ng pagsubok, ito'y upang malaman na pinapatatag ang kanyang pananampalataya. Kaya sinabi dito sa verse 12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito po, mas malalim pa ditong tinutukoy dito, kasi yung napag-aralan natin sa Book of Revelations, mga darating na araw, magkakaroon po ng matinding paghihirap sa darating. At tinuturoan tayong magpakatatag, panghawakan natin ang mga aral na ating napakinggan mula sa Panginoong Jesus. Dahil anuman ang mangyari sa darating, hindi tayo iiwanan ng Diyos ni pababayaan. Kaya tinuturoan tayo mga pagsubok, mga trials sa dating. Dumating ang mga taghirap, tagutom, manatili tayong tapat sa Diyos, dahil matapos natin matagumpayan ang lahat ng ito, katulad ng sabi dito, tatanggap ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. At verse 13 po, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Huwag daw sabihin ni numan na sinusubok sila ng Diyos kapag dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Totoo, hindi tayo ilalagay ng Diyos doon sa sitwasyon na parang mahuhulog tayo. Hindi po, malinaw, hindi ang Diyos nagtutukso sa atin. Ito po ang natutukso sa verse 14. Tingnan niyo po sa inyong Bible. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit na at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. So malino po, ang tao kung nagkakasala, ang tao hindi siya tinutukso ng Diyos, kundi natutukso po ang tao kapag siya ay naakit na at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Yun po, kapag natitempt ka na may nag-urge na sa iyong sarili na gusto mong gawin, yan po ay bunga ng laman, Kaya sabi dito, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa, at ang pagnanasa, kapag naitanim sa puso, ay nagbubunga ng
kasalanan. Kaya doon tayo nagkakasala. Kapag ang tao po, naalala ninyo po noong mga panahon na tayo nadadala pa ng mga temptation, dahil natatangay tayo sa mga sariling hilig. Pero dahil tinuruan tayo ng salita ng Diyos na mula nung tanggapin natin si Kristo, hindi na tayo, kundi si Kristo nang nabubuhay sa atin. Kaya bagong nilalang. Kaya kung pag tiningnan po natin, totoo na nakakapangyari na sa atin ang kalooban ng Diyos, hindi na yung mga hilig ng ating laman. Dahil malinaw, pinatay ng Espiritu ng Diyos ang mga laman natin, yung mga mundong mga pagnanasa. Kaya pinapakita po dito, natutokso ang tao kapag siya'y nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Hindi wag natin sabihin na tulad ng, oh Lord, itinitempt ako, nadala ako sa tukso ng hindi po malinaw. Natutokso ang tao kapag naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At tingnan niyo po, at ang pagnanasa, kapag natanim sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. Yan na po yun. Kapag nakapasok na sa puso ng tao ang pagnanasa at ginagawa niya na yung pagnanasa na yun ang nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin, una, nagdidesire ka pa lang ng makalaman o anumang naakit ang iyong puso ng pagnanasa. And then, yung pagnanasa na yun nakapasok sa iyong puso, at yun nagagawa mo na. Kasi malinaw kung ano ang laman ng puso, yun po ang nagagawa ng tao. Ano? So, nagawa na yung kasalanan. At tinukoy po dito, kapag nagawa na ang kasalanan at dumating sa hustong gulang, ibig sabihin, dati isang buwan pa lang na nasa kasalanan, dumating na ilang buwan, hanggang 1 year na, yung nandoon pa rin, hindi umaahon sa kasalanan, hanggang lumipas ng mga taon, hindi na umaalis sa pagkakasala, at dumating na yung tamang panahon. Ito na po yun. Tamang panahon. Yung halimbawa namatay yung tao na yun, na sa tagal ng panahon na hindi siya umaahon sa kasalanan, namatay siya, and then doon na po yun na namatay. At yung kamatayan, malinaw po sa atin, kapag namatay tayo, sa sunod na gagawin ng Diyos, bubuhayin tayong muli, at doon tayo haharap sa Diyos, at husgahan tayo ayon sa ating mga ginawa. Yun na po yun dito, na sa hustong gulang, nagdudulot ito ng kamatayan. Anong kamatayang? Kamatayang spiritual. Yun ang pong tinutukoy dito. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kapag kumbaga manatili tayo sa salita ng Diyos, dahil ito ang naglalayo sa atin sa lahat ng uri ng tukso. Kapag puno ang ating puso ng patungkol sa salita ng Diyos, walang makakapasok nagawa ng makalaman, nagawa ng sanlibutan. Kasi malakas ang Espiritu ng Diyos at napakalinaw ang Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng sanlibutan ay magkalaban. Kaya kapag ang puso ng isang tao punong-puno ng Espiritu ng Diyos, walang puwang ang Espiritu ng sanlibutan, dahil nagre-remind sa atin lagi ang Holy Spirit sa mga dapat nating gawin. Kaya itong mga tinutukoy dito sa verse 14, yung ang Diyos hindi po nagtutukso sa tao. Hindi tayo ilalagay ng Diyos sa tukso. Malinaw dito, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa, kapag natanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan. So napakalinaw po, yung temptation around, hindi ito kasalanan. Nagkakasala ang tao kapag ginawa ng tao ang kasalanan, ay ang tukso. Na kapag nakapasok sa kanyang puso ang tukso, doon siya nagkakasala. Kasi ginagawa niya yung mga pagnanasa po na yon. At tulad ng sabi ko, warning po ito sa atin, na kapag alam ng tao na gumagawa at alam niyang mali at hindi kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa, i-stop po natin ito right away. Kasi kapag hindi ito itinigil, dumadating ito sa hustong gulang. Ibig sabihin, umaandar yung edad, dumadagdag yung taon, patuloy pa rin hindi umaahon sa kasalanan. At ang dulot na po nito ay magbubunga ito ng kamatayang spiritual.
Yan na po yan. Napasa kabila ng binababalaan ng Diyos na mali ang inyong ginagawa, hindi kayo umaalis at yung tinutukoy na babala sa atin ng Diyos, kapag dumating ang Panginoon o namatay ang tao na nasa kasalanan, yun na po yung doon na muli, bubuhayin muli ang mga patay at doon tayo husgan at ito na pong tinutukoy dito. Ito ang sa hustong gulang. Sa tagal na panahon ba naman na sinasabihan ng mali ang iyong ginagawa, kasalanan ang iyong ginagawa, hindi nakikinig hanggang tumagal ang panahon. At ito na po ay nagbunga ng kamatayan. Tinutukoy kasi dito kamatayang espiritual at tinutukoy dito ang buhay na walang hanggan. Kaya sa kasalanan, sa mga tuksong ito po, talagang labanan ito dahil kapag hindi nilabanan ang tukso, mayat maya yan, matatangay ka na doon sa hilig na yon. At maya maya mapapasok na yung mga pagnanasa na yon. At kapag pumasok na sa puso, yan na po ang kasalanan. Amen? So malinaw. Kaya sa verse 16, huwag kayong padaya mga kapatid kung minamahal. Ang lahat namang mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. So lahat ng ginagawa po nating mabuti ay galing sa Diyos. At sabi dito sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Ulitin ko po, sa 17, ang lahat ng mabubuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim dahil sa pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ano po yung, bakit tayo kinaloob na tinuring na anak ng Diyos? Kasi malinaw po, dati tayong makasalanan pero binago tayo ng Diyos. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang salita na ito ang katotohanan na nagtuturo sa atin ng tamang pamumuhay. Kaya tinuruan tayo dito sa itin, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Dahil malinaw sa nabi ng Diyos, siya ay banal, dapat tayong magkapakabanal. Kaya tayo tumatawag sa kanya ng Ama ko dahil tayo tinuring na anak ng Diyos, pero dapat tayong magpakabanal dahil walang anak ng Diyos na suwail. Amen? So malinaw po dito, dati previous, yes, makasalanan tayo, pero ang usapan ngayon, nakipag-isa tayo kay Kristo. Si Kristo po ang nagpapabanal sa atin, katulad ng lagi nating sinasabi, kaya manatili kayo sa salita ng Diyos dahil ito ang magpapabanal. Pero ang nakakalungkot, maraming hindi nakikinig. Kahit nga minsan, nagpipreach ka na, marami pa rin nagkikwentuhan, hindi nakikinig. Kaya pag uwi nila ng bahay, wala naman napakinggan kasi habang nasa church, imbis na pakinggan ang salita ng Diyos, ayan, nakikipag-usap sa katabi o kaya nagagamit ng cellphone, kung ano-anong mga ginagawa, isang pandaraya ng demonyo sa kaisipan ng tao upang hindi makarinig ng salita ng Diyos. Kasi once na nakaririnig ang tao ng salita ng Diyos, nagbi-build up sa kanya ang faith at natututo siyang sumunod kung ano ang sinasabi ng Diyos. Amen? Kaya ito kabilin-bilinan po sa atin, kapag nandito ng salita ng Diyos, itigil ninyo kung ano mga ginagawa, itutok ninyo po ang inyong pandinig sa salita ng Diyos, huwag muna ninyong pakinggan ang sinasabi ng katabi ninyo. At ikaw naman nakatabi, huwag mong i-distract ang iyong katabi upang makapakinig ito ng salita ng Diyos. Huwag po ang sino man sa atin maging instrumento ng dyablo na hindi makarinig ang ating kapwa dahil sa pagdidistract ng kasamahan. Amen? So malinaw po ito. Niloob niya tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito pong word of God ang nagpapatunay sa atin at nagpapabanal sa atin, kaya tayo inaring ng Diyos na mga anak. Dahil tunay, malinaw, walang makakapasok sa karan ng Diyos na may karumihan. Kaya dati tayong marumi, pinilinis tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ngayon na nilinis na tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay na inalay sa krus, ayusin na po ang buhay natin. Talagang tingnan natin ang ating sarili kung lumalakad ba tayo ayon sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. So malinaw, ang nagpapabanal sa atin ay ang katotohanan ito, ang salitang ito. Amen? Sa pamamagitan ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahing higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. So napakalinaw po. So ito, pakikinig at pagsasagawa. Pakinggan po natin. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig.
pakikinig. Mag-ingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Ito po yung tinutukoy po dito sa pakikinig. Minsan hindi pa napapakinggan ang tunay na issue pero nagre-react na agad, galit na agad. Itong sinasabi dito, ang sinasabi dito po sa atin, maging maingat tayo, maging alisto sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po yung mga taong ang dali-daling mag-react. Hindi pa nga alam, hindi pa nakakapagpaliwanag yung tao, yung sa kabila, pero ayan, nag-react na ng galit. Hindi, talagang ganito. Hindi pinapakinggan kung ano ang sinasabi, kundi nag-react na agad. Ito po yung sabi dito na madaling nagalit. Kaya dahil tinuruan tayo dito sa verse 20, dahil ang galit ng tao ay hindi nakatutulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Ayan po. Dati sinasabi ng marami, no one is perfect. Tao lang akong nagkakasala. Yan po ang rason ng iba. Totoo. Totoo po. Yan, noong hindi pa tayo Kristiyano, nung hindi pa tayo, hindi tayo nakipag-isa kay Kristo, pwede natin pong sabihin yun. Pero ang usapan ngayon, nakipag-isa tayo sa banal. Dapat kayong magpakabanal. Dahil napakalinaw at dito lang, paano makakapagpabanal ang tao? Ang makakapagpabanal lang po sa atin ang kanyang salita. Kaya tinuturoan tayo, manatili tayo sa kanyang salita. Dahil ito ang nagpapaalala sa atin, nagre-remind everyday kung ano ang tamang pamumuhay. Amen? Nagpapaalala sa atin ang kanyang salita. Kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Paano kung hindi ka nagbabasa ng Word of God? Paano? Ano ang maitatanim sa kanyang puso? Malinaw. Maraming nagsasabi, kahit hindi naman kami Bible study, nagsisimba naman. Alam nyo po, napakalinaw. Sinasabi ito ng Diyos sa atin dahil kailangan natin itong gawin. Kung sinasabi ng Diyos na kailangan basahin natin ito at unawain natin ang kanyang aral, kailangan natin ito. Katulad ng sinasabi po dito, kailangan, magpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos, yung itinuturo sa atin, ito po ang magliligtas sa atin. Kasi ito ang nagbabago ng ating isip, nagbabago ng ating puso sa gawang masasama. Tinuturoan tayo dito kung ano ang kalooban ng Diyos. Nakikita natin sa pag-aaral ano ang kinasusuklaman ng Diyos at ano ang mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos. So habang binabasa natin ito, natuturuan tayo masunod ang kalooban ng Diyos. Maliban na lamang kung ayaw basahin kasi tinutumbok ang kanyang pag-uugali at ang kanyang ginagawa kaya ayaw magbasa kasi masakit ang katotohanan. Pero ang katotohanan po ang nagpapalaya sa atin. Amen? So iyan po verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Malinaw. Mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kaya lagi po ito dito sa gawain. Maging sa mga grupo po namin, marami kami mga kasama na nagba-Bible study noon. Inuulit-ulit namin, manatili kayo sa Word of God. Pero sabi ko nga po, hindi lahat. Hindi lahat nakikinig. Pero gustong makasunod sa kalooban ng Diyos, pero hindi pinapakinggan ang instruction ng Diyos. Malinaw, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung hindi ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So malinaw, kung naandyan ka sa church, hindi ka nakikinig ng preaching, hindi kami ang dinadaya mo, o hindi ang Diyos ang dinadaya mo, kundi mismong ang iyong sarili. Sarili po natin, ang dinadaya natin. Kung hindi natin pinapakinggan ang Diyos, hindi, walang kalugihan ang Diyos sa atin. Kasi ang Diyos na mag-e-exist ang Diyos na wala ang tao. Pero tinuturuan ng Diyos ang tao na sumunod tayo sa kanyang salita dahil pinapakinabangan natin ang kanyang mga utos. Kaya sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Walang ibang lugi yung taong hindi isinasagawa ang kanyang napapakinggan. Siya ang lugi, hindi yung kapitbahay, hindi yung kasister niya o kabrother sa church, at lalong hindi ang Diyos.
kundi ang kanyang sarili, ang kanyang dinadaya. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Yan kaya nga po may mga taong ang tagal-tagal na sa simbahan pero ang mga ugali, mga attitude, yung kanilang mga galawan ay ganun, walang kaibahan sa mga unbeliever kasi yung kanyang pinapakinggan na mga aral ng salita ng Diyos ay hindi niya isinasagawa. At lalo na kung hindi pa nakikinig ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi ko, dadating na ang linggo, hindi na nga nagbabasa ng Bible. Monday to Saturday, hindi na nga nagbabasa. And then pagdating ng Sunday na ganito sa gawain, hindi pa nakikinig ng preaching. Kung ano-ano pa ang pinapakinggan at nagdi-distract ng kanyang sarili. Kaya uuwi na naman ng bahay, walang napapakinggan. Yan po ang tinutukoy dito. Hindi sino man ang inyong niluluko, kundi sarili lamang ninyo. Amen? Kaya ang taong, sabi dito sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umalis at kinalimutan na ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik, pakinggan nyo po ang 25, tingnan nyo dyan. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusan ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ayan. Ang taong, pakinggan po natin kasi ang gusto natin, i-bless tayo ng Lord. Ang gusto natin, maging successful tayo. Ito man business, ito man trabaho, ano mang pag-aaral man ito, o ano mang bagay po. Gusto natin, pagpalain tayo. Pero ito po ang sinasabi dito sa 25. Ang taong nagsasaliksik, ibig sabihin continuously, inaalam ang kalooban ng Diyos, dinidili-dili aron sa command ng Diyos kay Josue. Basahin mo ito araw at gabi upang magawa mo ang lahat na nakasaad dito upang ikaw ay magtagumpay at managana. Ito po ang sinulat dito din sa verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod. Ibig sabihin, nag-aaral ka, binabasa mo ito at sinusunod mo ang nababasa mo, ano? Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod ng kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Kaya huwag tayong mag-expect na gusto nating pagpalain, gusto nating maging successful, and yet hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang patutunguhan ang ating buhay. Ito po'y talking about sa mga Kristyan. Kasi meron masasabi natin, oh bakit yung mga unbeliever hindi naman sila mga Kristiyano? Bakit nagtatagumpay ang kanilang mga negosyo? Bakit sila ay magaganda ang mga buhay? Tandaan po natin, tinukoy doon sa awit. Huwag nating kainggitan yung mga yumayaman sa gawang mga labas sa kalooban ng Diyos. Dahil yung anuman ang kinikita nila, nagdudulot lamang yun ng salot sa loob ng tahanan. Kaya makikita natin, maraming mayayaman, maraming akala natin successful, pero magugulo ang tahanan, magugulo, may mga kung ano-anong samot-saring salot ang nangyayari. Pero sa anak ng Diyos, ang tunay na blessing ng Diyos, nagmumula sa Diyos, at habang binibless tayo ng Diyos, ini-enjoy natin yung blessing, may kapayapaan, hindi tulad ng mayayaman na naandoon ang kaguluhan, hindi makatulog, hindi ang balisang-balisa na nasa kanila na ang lahat, pero walang kakontentuhan. Kaya tinutukoy po dito sa atin, sa ating bilang mga anak ng Diyos, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautusang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. So pinaunawa sa atin ang lahat ng ating kailangan ay nagmumula dito sa Word of God. Ewan ko lang po sa inyo kung sino pa talaga ang magmamatigas na i-atsyapwera ang Word of God na kahit sinasabi na lagi kayong manatili sa kanyang salita, hindi pa rin nakikinig, and yet gustong maging successful. Malinaw sa Diyos lamang po matatagpuan ang tagumpay kasi siya ang nagbibigay ng perfect wisdom sa tao sa pangapagdidesisyon, sa mga direksyon sa buhay. Ang salita ng Diyos nakapaloob po dito ang ating buhay. Amen? So ito po.
At sabi din siya, ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Ayan. Kung inaakala ni naman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Yan po yung makikita natin ng mga leaders, mga tatagal na sa church, pero ang kanilang dila naman, walang pakundangan kung magsalita. Ito pong sinasabi dito. Yan ang kumbaga dinadaya lamang nila ang kanilang sarili. Dahil ang totoong kabanalan po nagmumula sa ating kaibuturan ng puso. Kapag nabago ang ating tauhan, ang ating puso, malinaw kung ano ang laman ng puso ang siyang lalabas sa bibig. Kaya kung ang isang tao punong-puno ng sama, ng galit, pag-iinggit, pagsiselos, yan ang lalabas sa kanyang bibig. Pero kapag ang puso ng tao ay punong-puno ng patungkol sa banal na espiritu ng Diyos, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, 'di ba? Lahat ng fruits of the Holy Spirit, yun ang lalabas sa kanya. Kaya dito sabi dito, kung inakala ni naman na siya relihiyoso ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay, ang relihiyon na dalisay ay walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Okay, 27. Ang relihiyon na dalisay daw. Kasi marami tayong makikita ng mga grupo-grupo ng mga religious group. Pero tinutukoy po dito, ang totoong relihiyon, yung pure na samahan, yung pure na relihiyon. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila, purihin ang Diyos, at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa ng kasamaan ng mundo. So napakalinaw, ito po yung perfect na pagiging relihiyoso. Ang pagtulong daw sa mga ulila, ang pagtulong sa mga dukha, at ang sabi dito, ang pagtulong sa mga ulila at sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Sorry po, kaya nga, stop. Sorry po, I'm so sorry. Kaya ito po ang dahilan na pag ako po nagsishare ng Word of God, lagi akong pumupunta sa park, nasa sasakyan. Kasi nga po, itong aking maliit na aso ito, kahit nasan ako, gusto nandun siya, at andito, sinama ko sa kwarto, at habang nagpipress ako, narinig niyo po ang tahol. So anyway, forgive me po dyan. Ganun pa man, na dito na tayo sa pagtatapos, sinabi dito, ang totoong, kumbaga totoong dalisay, na relihiyon, ay kailangan po itong nabanggit dito, at kailangan yung ang pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ibig sabihin, kapag ang sarili mo talagang tinuturuan mo na lumayo doon sa mga gawa ng sanlibutan, gawa ng mundo na nagpaparumi sa atin, ito po yung katotohanan na dalisay na pagsunod sa Diyos. Ano po? Kaya kung ang tao hindi umaalis sa mundo na nakikisaw-saw pa doon sa makasanlibutan, huwag ka pong mag-expect na tinasabi dito na ikaw ay malinis, dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Ito ang tamang pagsunod na tunay na dalisay na walang dungis. Yung matuto tayo na umiwas sa mga bagay na gawa ng sanlibutan. Iyan po ang sabi dito, pag-iingat sa sarili. Ibig sabihin, pinoproteksyon muna mo or ako, pinoproteksyon na natin ang ating sarili na huwag tayong mahawa pa doon sa gawa ng sanlibutan na dati tayo tagaroon, dati tayo mga gawain natin ng makamundo. Pero dahil hinango tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at sa pamamagitan ng kanyang salitang ito, natuturuan tayong layuan ang makamundong bagay. So ito po, itong tinutukoy po dito. Ingatan natin ang ating sarili na huwag mahawa
sa kasamaan ng mundong ito. Purihin ang Diyos. Dito po ako mag-end. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pagtuturo sa atin kung ano ang tamang pamumuhay at kung ano ang nakalulugod sa kanya. Amen. God bless everyone. Hanggang sa next Sunday and again, tomorrow po, okay, sa inyo dyan. Basahin nyo, tuloy-tuloy, Santiago 2, 3 and 4 hanggang sa sunod na ulit tayo magkikita. Continuous. At habang sa bahay kayo, yung mga nagbabasa sa tahanan ng hindi man nakaka-join sa grupo ng pang-umaga ng Bible study o pang-gabi ng Bible study sa inyong tatahanan, basahin nyo po. At ngayon, tulad ko ng nabasa natin Santiago 1, bukas Santiago to, in continuous po kayo. At tulad ng pinaunawa sa atin, kung kulang ang inyong kaunawaan, hilingin nyo ito sa Diyos na pagkalooban kayo ng karunungan na maintindihan ang inyong binabasa. At kung kulang ang inyong faith, idalangin nyo sa Diyos na dagdagan pa ang inyong faith. So, yun po, kumpleto po ang Lord sa atin. Amen? Pasalamat po sa Kanya, and let's pray. Thank you, Father God. Thank you so much, O God, sa mga pinaunawa mo itong sa aming muli, at tulungan nyo kaming lahat sa daily na pag-aaral namin ng iyong salita, ng kapangyarihan ng patuloy magturo sa amin. Kaya amang banal, salamat, ang papuri at pagsamba at parangal namin ay para sa iyo, at ang lahat ng ito ay sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So God bless everybody. Bye-bye. I love you all.